Tayin nyo kami! Nauna kami! Teka, laro muna tayo. Ano laro? Touch the color. Color ay... Green! Green! Oh, green! Ito! Green! Yay! Nauna ako! Ako naman ang leader. Sige na nga. Touch the color. Blue! Blue daw. Uy! Ito! Blue! Kaya naka-color blue ka na. Oo nga. Pero naman talaga yun eh. Lahat ng mga suit natin may kulay eh. Oh, tama na, Daldal. Touch the color na. Sige na. Okay. Touch the color. White! Okay, wala panalo. Oh, ibang laro naman. Oh. Habulan, yun. Ikaw ang tayak! Gustong-gusto namin magkakapatid na naglalaro kapag bukang liwayway. Kasi tahimik, malamig ang simoy ng hangin, at wala pang araw. Ang saya-saya namin. Ang pakiramdam namin, para kami mga ibong bagong laya. Si Kuya Carlo, si Ate Melanie, si Chesta ni Joy, si Shira Jane, at ako. Charlie, tawagin mo na yung mga bata. Jan Jolly ang pangalan ko. Ang pangatlo sa 5 magkakapatid. Sabi nila, mga anak daw kami ng araw. Pero ang hindi ko maintindihan, kung mga anak kami ng araw, bakit hindi kaya ng katawan namin ang init at sinag ng araw? Ang albinism ay isang congenital disorder kung saan kulang o walang melanin ang mga mata, buhok at balat ng mga taong may ganitong karamdaman o kung tawagin sila ay mga albino. Ang melanin ang siyang nagbibigay kulay sa ating katawan, buhok at balat. Madali silang masilaw at mabilis magkasugat ang kanilang mga balat kapag nasisinagan sila ng araw. May kulay ba ang mundo ng mga taong sinasabing walang kulay? Paano kung hindi lamang isa? Kung hindi ang lahat ng 5 mga anak mo ay pawang mga anak-araw? Mga kapuso, tungayan po natin ang natatanging kwento ng buhay ng Marquez family. Nanay, bakit po ba kailangan pa natin mag-long sleeves? Ang init-init na nga po ng araw. Ay naku, yun na nga eh. Mainit. Alam nyo naman na hindi kayo pwedeng tamaan ng matinding araw sa kondisyon nyo. Tsaka alam nyo rin naman na pag tinatamaan kayo ng masyadong mainit na araw, eh dali-dali nyo magkapekas at tsaka magkasugat. Sige na, huwag na kayo magreklamo. Tsaka huwag nyo patatamaan ng mga balat nyo ng araw, ha? Ganun? Oo, ganun. Ang kulit-kulit mo talaga dyan. Ay nako, sige na. Pumasok na kit, baka mahuli pa kayo. O Lakad sige na. O, mag-iingat kayo, ha? Sige, Sige. mag-iingat kayo, mag-iingat. Ingat. Sige po, Itay. Magpapaaraw, ha? Mag-iingat po sa pagtitinda nyo po. Sige. Ihabol mo yung payong, nak. Kuya, ate, naiwan po yung payong. O, payong daw. Ang bait-bait naman. Kung di mo naalala, siguro nalitsyo na kami. Okay. O, huwag kayo magpapaaraw, ha? Tara, pasok na tayo. Naglalakad lang kami magkakapatid papunta sa school. Madalas, matindi ang sikat ng araw, kaya nagpapayong kami para hindi kami masilaw at maarawan. At madalas din, maraming nanunukso sa amin, kaya madalas din kaming napapaaway. Ayun na yung mga anak-araw, oh. Diyan mga anak-araw, anak yan ang maengkanto. Hoy! Hindi kami mga anak na engkanto! Baka kayo dahil napakasalbahin nyo! Siguro anak yan ng white lady. Hindi, baka nasobrang sa papaya soap. Hindi, anak yan ng engkanto. Hoy, manahimik nga dyan. Baka masaktan pa kayo sa akin. Mas nga kayo dito. O kayo, ha? Huwag kayong makikipag-away. Pag yan ang asar pa, huwag nyo na pansinin. Sumbong nyo sa akin, akong bahala sa mga yan. Oo, kuya. Basta mamaya, dito tayo magkikita ulit mamaya uwi yan, ha? Oo, kuya. Okay, tara, pasok tayo. Melanie, read the problem number 2 on the board and tell me the answer.
Melanie, bakit hindi ka makasagot? What is the answer? Ma'am, sorry po. Hindi ko po alam ang sagot. Hindi ka na naman nag-aral, Melanie, ha? Tuwing may recitation, lagi kang ganyan, hindi ka nakakasagot. Sige, sit down. O anybody, you can answer the problem number 2. O Abigail. Huy! Sali ko! Sali ko! Galing naman ako dyan eh. Di ka pwede sumali kasi anak araw ka. Baka mahawa kami sa'yo. Oo nga! Tsaka abnormal ka eh. Hindi ako abnormal, tsaka hindi naman ito nakakaawa eh. Tsaka wala naman ako sakit eh. Kung wala kang sakit, ba't naglo-long sleeves ka? Oo nga! Di ba allergy ka sa araw? Wala akong allergy sa araw. Tingnan nyo. Puti-puti mo. Normal ba yan? Oo, normal ako. Kulay din naman ang puti ah. Oo nga, siguro. Anak ka ng kano. Ampon! Hindi ako ampon! Ano? Saan yun ba ako hindi? Nagtanggal na nga ako ng long sleeves eh. Sinabi na wala akong allergy sa araw. Sige, pwede ka na sumali. Basta, ikaw ang taya. Ano ba? Oh, bakit wala pa si John? Asa na siya? Ewan ko, kuya. Baka nakipaglaro na naman. Alam mo naman yun eh, mahilig makipaglaro. Oh, ba't ang tahimik mo? Anong problema? Wala. Wala. Eh, kita-kita sa mukha mo may problema ka. Nagalitan kasi ako ng teacher ko kanina eh. Hindi daw ako nag-aaral. Eh, nag-aaral naman ako. Tingin tuloy ng mga classmate ko sa akin. Tamad ako at saka bobo. Ba't ka napagalitan? Wala basta. Nasaan na ba si Jan? Kuya, hanapin na lang natin si Kuya John. Sige, sige, sige. Tara. Masaway talaga tong John na to. Daya-daya mo ah! Ikaw ang madaya! Buti pa pinasali ka namin eh. Anak ng araw ka! Anak ng kano! Ampon! Hindi ako ampon! Ano? Lalabang ka? Yabang-yabang mo ah. Ikaw mayabang eh! Uwi na nga! Hoy! Ba't yung tinuto kapatid ko, ha? Napasig na patin mo eh! Angas-angas eh! Kuya, tinatawag niya ako ampon. Tsaka anak ng kano. Eh, ikaw naman pala ito nanguna eh. At ikaw, ba't yung tinuto kapatid ko, ha? Hoy! Bakit mo inaway kapatid ko, ha? Gusto mo pa kita, ha? Gusto mo? Ha? Yung kapatid mo nauna eh! Kuya, tama na! Kuya, tayo! Tama na! Tama na, kuya! Naman! Tama na, kuya! Oo nga po. Silang unang nang away. Kahit na. Dapat hindi na kayo lumaban. Lalo ka na. Tignan mo yung inaabot mo. Tay, kasi tinatawag nila kami mga anak daw kami ng engkanto. Oo nga po eh. Sabi nga po nila, ampun daw po kami at saka anak daw po kami ng kano. Eh, dapat hindi na kayo nakikinig kung ano man ang sinasabi nila. Hindi naman nila kayo kilala eh. At saka basta, huwag na kayo makikipag-away, ha? Ano ba yan? Kanina ka pang kamot ng kamot dyan? Kasi po, Nay, ang kati eh. Ha? Nay, tinanggal niyo po yung long sleeves niya. Ako, eh bakit mo anak tinanggal? Di ba kabilin-bili na namin ng tatay nyo? Huwag na huwag yung tatanggalin ng long sleeves nyo kasi nga yung balat nyo sensitibo sa araw. Kasi po, tinatawag po nila kami mga abnormal. Kung ano po tinatawag nila sa amin. Akala po nila hindi po sila nakakasakit. Melanie! Ano susundan ko? Melanie? Melanie? Bakit? Ha? Ano nangyayari? Bakit? Tingin po kasi ng mga classmate ko sa akin.
Bobo ko. Bakit mo naman nasabi yun? Nagalitan po kasi ako ng teacher ko kanina. Hindi po kasi ako nakasagot sa recitation. Sinabihan niyo po kung di daw po ako nag-aaral na mabuti. Hindi naman totoo yan eh. Lagi nga po ako nag-aaral na mabuti. Kaya lang naman po ako hindi nakasagot sa recitation kanina. Kasi po, hindi ko po mabasa na kasulat sa blackboard. Nay, natakot po ako. Para mabubulang na po ata ako. Hindi ka mabubulag. Huwag mong isipin yun. Bakit po ang labo ng mga mata ko? Alam mo, anak, epekto kasi yan ng kondisyon yung magkakapatid. Madali talaga kayong masilaw sa araw. Yung mga albinong katulad nyo. Kaya nahihirapan kayong makakita. Pinagdaanan na yan ng Kuya Carlo mo. At pagdadaanan pa yan ng mga kapatid mo. Bakit ganun, Nay? Bakit kami ginawang anak araw ng Diyos? Ano po bang kasalanan namin? Anak, huwag mo nang pagurin ang sarili mo sa mga ganyang klaseng tanong. Dahil kahit kailan hindi natin masasagot yan. Magpasalamat na lang tayo sa Diyos. Kasi buhay tayo. Alam mo, anak, maaaring hindi natin maintindihan ang dahilan ng Diyos kung bakit nangyari ang mga bagay na to. Pero balang araw mauunawaan din natin yun. Basta ang mahalaga, huwag niyong kakalimutan na mahal namin kayo ng tatay niyong magkakapatid. Gaya ni Ate Melanie, hirap na din ako magbasa ng blackboard kasi malabo na din ang mga mata ko. Jan, anong sagot? Ma'am, teka lang po, hindi ko po mabasa yung nasa blackboard eh. Pwede po ba lumapit? Sige. Tignan niyo si John Jolly, oh! Puro sugat yung braso. Bulag na. Sugatan pa. Jan, quiet! Jan, halika. Patingin nga. Ano nangyari dyan sa braso mo? Kasi po naglalaro po ako, tapos nadapa po ako, kaya po nasugatan. Patignan mo yan sa clinic, ha? Opo, ma'am. Sige, go back to your sheet. Read this question. What is the most wasteful method of catching fish? Dynamite fishing, ma'am. Shirley, anong ginagawa mo? Pinapalitan ko tong kurtina natin eh. Masyado kasing manipis eh. Mabilis na yung pasok ng sinag ng araw. Masyado na mainit para sa mga bata. Ay, saan ka naman kumuha ng pambili dyan? Ay, hindi ko to binili. Hiningi ko lang dun sa parlor sa bayan, yung pinaglumaanan nila. Malungkot ka yata. Anong problema? Awa na kasi ko sa mga anak natin, Jose.
Masyado na silang naapektuhan ng kondisyon nila. Ang gusto ko sana wag silang lumaking nanunungkutin. Gusto ko sana lumaki silang masaya. Kasi mababait silang bata eh. Hindi naman nila dapat dinadanas yung ganito. Ganyan din ang nararamdaman ko, Shirley. Naawa din ako sa kanila. Pero kailangan maging matatag tayo para lumakas ang kalooban nila. Wala na rin tayong magagawa pa sa kalagayan nila, Shirley. Nakasalalay na lang sa pagpapalaki natin ng kanilang kaligayahan. Alam ko naman yun eh. Kaya lang talaga pinanghihinaan lang ako ng loob minsan. Hindi ko alam ang gagawin ko eh. Nandito ako, Shirley. Katuwang mo. Magtutulungan tayo para sa mga bata. Babantayan natin sila. Okay? Nay! Tay! Bakit? Si Kuya John may sugat po sa braso. Ano? Ano nangyari? Halika nga dito, bata ka. Aray! Sakit po. Ano nangyari? Sakit po. Nagbilad ka na naman sa araw. Tinanggal mo yung long sleeves mo, no? Dahil grabe na yung mga sugat ko sa braso, dinala na ako ni na tatay at nanay sa ospital. Aray! Pasensya ka na dyan. Talagang mahapdi ito. Nalapnos ang balat mo. Alam mo, napaka-sensitive talaga ng mga balat ng katulad mong albino. Hindi kayo dapat nabibilad sa araw. At kung maglalaro ka, mas makabubuting nasa loob na lamang siya ng bahay. Dok, kailan ba gagaling yung mga sugat niya? Bigyan nyo ng mga 1 linggo. Maghihilom na to. Basta siguraduhin nyo lang na hindi maaarawan si Jan. Isa pa nga pala, maisuggest ko lang, kung pwede lumipat kayo ng tirahan sa isang mas mataas na lugar. Yung hindi mainit ang araw at mas malamig ang hangin. Mas makabubuti yun sa kondisyon ng mga bata. Sakit. Ang sakit. Konti na lang, konti na lang. Aray! Sakit po. Aray! Konti na lang, konti na lang. Aray! Napilitan lumipat sa taas ng bundok ang mag-anak. Huminto na rin sa pag-aaral ng mga bata dahil nahihirapan na silang makabasa at dahil na rin sa matinding kahihiyan. Namuhay sila ng matiwasay ng malayo sa ibang tao. Subalit patuloy pa rin ang pagdating ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Ayos na! Matibay na po. Halika, tignan natin. Ano, ayos ba? Ayos po pa. Shirley! Mga anak! Halika kayo. Halika kayo, tawag kayo ng tatay niyo. Sipatin nyo itong bahay natin. Patingin nga. Oh. Anong ginawa niyo ba? Ano, mga anak? Ganda ba yung bahay natin? Maliit lang yan, pero sigurado ko, kasya tayong lahat dyan. Opo tayo, ang ganda! Talaga, ha? Opo, syempre naman. Kami ata ni Tay gumawa niyan. Yabang! Nay, dito na ba tayo sa bundok titira? Oo anak, kasi dito mas masarap ang simoy ng hangin tsaka hindi masyadong maaraw. Dito pwede kayo maglaro sa labas. Yay! Woo! Tara! Oh, sige, maglaro na kayo. Tara! Sige na. Magkape muna. Gusto mo? Malamig eh. Bakit tayo'y nagkaganto? Kakaibang anyo sa mundo. Hinahamak, iniiwasan, di
matanggap ng karamihan. Sadyang masakit mang tanggapin, ito ang kapalaran natin. Tayong lahat na may pantay-pantay, sa mata ng ating may kapal. Sana kami ay tanggapin at inyong unawain. Dahil kami ay may damdamin din. Shirley, kami aalis na. At mangunguha na kami ng Carabao Grass at baka maunahan pa kami ng iba. Sige. Maibenta na namin sa bahay na maaga. Sige, hindi nyo na ba hintayin si inay? Nandiyan na rin yun. Sige. Paano ka na sa mama mo? Sige, ha? Jose, Shirley! Carlo, hato kayo, ha? Nandiyan na pala natin eh. Nandiyan na pala ang inay eh. Ilang araw, nay. Ayan, lola nyo. May pasalubong Paano ako sa kayo? inyo. Naku. Pasalubong ba? Naku. Bulilit. Yung bulilit. Naku, malayo-layo din pala tong bagong tirahan niya. Nako, sinabi mo pa, inay. Pagod sa paghahanap. Grabe. O, inay, bago ka magkwento, kami lalakad na. At baka kami hapunin pa. Siya, sige. Mga Sige, anak. Sige, ingat. Mag-ingat kayo, ha? Sige po. Carlo, tulungan mo tatay mo. Pasalubong. Inay. Naku, maraming salamat po sa pagbisita nyo, ha? naman. Kayo na hong bahala sa mga bata kasi kailangan ko rin magpunta ng bayan eh. Ibabaksa ko yung mga gulay na naanik ko. Ay, ayos lang yung sa akin. Sige lang. Alam mo namang matagal-tagal ko din hindi nakita tong mga apo ko. Simula na lumipat kayo dito, ha? Sige na, aalis na rin ako. Paano mag-iingat ka rin? Opo. Mga bata. Oy, labas nyo na yan. Ako, ha? Ang lola nyo, tulungan nyo. Saan po kayo pupunta? Nagpupunta na ako sa bayan doon sa suki ko. Ibibenta ko yung mga gulay ko. O, tulungan nyo ang lola nyo, ha? Uwi po ba kayo agad? Oo, uwi ako kagad. Sige, nandyan na muna kayo. O, lola nyo, habang nagkasakitin ang ulo. Sige po. Ikaw, tumikim ka na nito. Masarap niya. Lola, ang tagal ni nanay. Baka po kung ano nangyari sa kanya. Nag-iisa lang siya eh. Naku, manong pumirmi ka nga dyan, apo. Padating na rin ang nanay mo. Ikaw talaga. Kain na. Gusto mo pa para sa mga kapatid mo? Halika, bibigyan kita. Gusto niya? Bibigyan ko din kayo. Ayan, lutong-luto na. Ha? Hati kayo? Hindi, para sa ating lahat to. Aray! John? Aray! John? Tulungan niyo mo ako! Diyos ko, anak! Ano ba nangyari sa'yo? John! Diyos ko! Aray! Ano ba nangyari sa'yo? Aray! Ay, naku! Ano nangyari sa'yo? Halika, dadalhin kita sa ospital. Sak Lolo! Tulungan niyo kami! Aray! Dadalhin kita sa ospital. Aray! Lolo! Sak Lolo! Nabalian na buto sa balakang si John. Critical ang kondisyon niya ngayon dahil nagkaroon siya ng severe hemorrhage. Kailangan niyang maoperahan. Magkano ho kaya magagastos namin, Dok? Medyo malaki ang magagastos niyo sa operation na ito.
Sige ha. Paano yun, Jose? Saan tayo kukuha ng pagkaso sa ospital? Huwag ka mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Ang swerte ko, kasi kahit papano, may mga tumulong sa pagpapa-ospital ko. Ang doktor ko, may mga politiko pang tumulong, si Kuya Arnold Clavio, at ang GMA Kapuso Foundation. Nakalabas din ako sa ospital, pero hindi ako kaagad nakalakad. Okay na sana ang lahat hanggang sa dumating isang bagyo. Buti na lang, Jose, maraming tumulong sa atin, ano? Hindi siguro 4 na lang anak natin. Oo nga eh. Mabuti na lang at mabait sa atin ang Panginoon. Alam mo, Shirley, kahit mahirap lang tayo, masaya ako. Dahil mabait at mapagmahal ang mga anak natin. Kaya kahit kinakapos, ayos lang. Pero bakit gano'n? Parang hindi mawala-wala yung takot sa dibdib ko. Lalo na pag nalalayo sila sa atin. Parang lagi akong kinakabahan. Ganun lang talaga siguro kapag isang magulang ka na. Siyempre, ayaw mong mamula yung mga bata sa'yo. Lalong-lalo na itong mga anak natin. Kakaiba ang kalagayan nila. Sana wag magsawa ang Diyos sa pagtulong sa atin, Jose. Sana nga, Shirley. Sana nga. Alam mo, mabuti pa siguro lumakad na kami ngayon eh. Ay, nako. Eh, pagpaliban nyo na yung pagkuha ng Carabao grass. Ang lakas-lakas na ng ulan, at saka ang lakas-lakas na ng hangin. Huwag ka mag-alala, Shirley. Mahirap na. Baka mamaya magbaha na sa kapatagan. Tsaka, wala tayong kakainin mamaya. Sige na nga, pero mag-iingat kayo, ha? Halo? Nak, gising na, gising na. Bakit tuloy tayo? Lalakad na tayo. Mamumuna tayo ng Carabao grass. Sige na. Palakas na ang ulan. Ikaw naman, ayaw mo na magpapigil. Nako, eh, mahirap na magpabukas pa. Hindi na kayo. Okay na, isuot mo na to. Magbantayan kayo mag-ama, ha? Oo, wag kang mag-alala. Hindi mo tatanggalin itong plastic. Mag-iingat kayo, ha? Pintuan, isarado mo, ha? Oo. Mag-iingat kayo, ha? Nay, natatakot po ako. Ako rin, Nay. Nay, Itong nangyayari sa akin. Palagi na lang tayong sinasalanta ng kamalasan. Pagsubok na siguro to sa pamilya natin, Jose. Marami pa tayong daraanan. Pero ang importante, magkakasama pa rin tayo. Kailangan magpakatatag tayo. Kakayanin natin to. Gagawa ulit tayo ng bahay. Buo ang pamilya natin.
at hindi tayo magkakahiwalay-hiwalay. Magpakailanman. Sabi nila, mga anak daw kami ng araw dahil sa itsura namin. Okay lang kung ano sabihin nila. Basta kaming magkakapatid, alam namin sa puso namin na mga anak kami ng Diyos. Kahit wala kaming kulay, maswerte pa rin kami kasi buo ang pamilya namin. Sama-sama at nagmamahalan. Kami-kami rin ang nagbibigay kulay sa mundo ng bawat isa sa amin. Si tatay, si nanay, si Kuya Carlo, si Ate Melanie, si Chesta ni Joy, si Shira Jane, at ako, si Jan Jolly. Kami ang Marquez family. Shirley, parang masipag kayo, no? May kaunti pong kasipagan. Isa-isahin natin mula sa pinakamatanda, si Carlo. Ilang taong ka na, Carlo? 22 po. 22. Sumunod si Melanie. Sino si John Jolly? Ikaw, ilang taong ka na? 17. Chezany, 15 years old. Si Shira, 11 years old. Si Baby Shane, 6 years old. At si Bon Jovi, 4. 4. Ilagay na natin doon sa pangalawa. At ganyan pa rin ang ang labas ng bata. Hindi ba kayo kumusulta? Hindi po. Hindi. Sa pangatlo, medyo nagkaisip na ba kayo na kumusulta muna sa doktor? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Pang-apat, hindi pa rin. Hindi pa rin po. Hanggang sa panlima po. Jose, hindi ka ba nagtaka bakit ang mga anak mo mga mistiso at mga mistisa? Ay, siyempre po, dahil ako po kayo manggis, ang mga anak ko ay mga mapuputi. Na nagkaroon ako nagtatanong ko sa sarili ko kung bakit ako nagkaanak ng mapuputi. Ikaw naman, misis, ano naman yung damdamin mo? Nakita mo, 5 sunod-sunod. Ganun din po. Nagtataka rin po ako kasi nga, maitim naman kami kung bakit yung mga anak namin maputi. Baka daw po gawa nga nung sa ninuno namin. Naku, sa ninuno, baka meron daw kayong mga... Na ngayon daw po lumabas, ngayong genes. Oo. Mababait ba mga bata? Mabait naman po sila. Mabait sila. So walang kinalaman pala yung yung kulay ng balat sa ugali, sa pag-uugali ng mga bata. Wala po. Yun lang ba ang bawal sa kanila? Araw lang? Opo. Yan bang mga ano ninyo dyan? Yan ba yung sunburn? Oo. Opo. Melanie? Namumula tapos? Pagkatapos mong mamula, magtutubig po siya. Oo. Tutuklapan yung balat. Oo. Ayun po, pagdipas nun, saka yun dito yung ganito. So ano na yan? Parang peklat ng kamo yan. Carlo, kayo naman pagka kayo naglalaro, anong tingin mo sa sarili mo? Sa mga kalaro ko, ako lang yung naiiba kulay. Tapos, malimit pa po akong anak araw, sasabihin ganun. Tapos, siyempre po, malimit po ako mapaaway. Malimit ka ba? Pag hindi mo po papansin, kukulitin ka pa lalo. Nagsusumbong ba ang mga bata? Minsan po pagka yung kaya nila yung nang-aasar sa kanila, inuupakan po nila. O ano sinasabi mo, Mang Jose? Payo sa kanila kung kaya nila magpasensya sila. Habaan nila ang kanilang pasensya. Shira, ikaw, nakaranas ka na ba? Minsan din po. Nakapikit na si Shira, oh. Pag maaraw na gano'n, mahirap buksan ang mata? Ha? Anong feeling niyo sa mata niyo? Masakit sa mata, nakakasila. Sus, ano ang iyong ambisyon? Shira? Gusto ko po maging doktor na lang. Aba, kahit daw maging doktor na lang. Chezany, ikaw, anong gusto mo? Artista po. Gusto mo mag-artista? Ikaw naman, Carlo, ano bang gusto mong abutin? Kung ako po nakatapos na pagkaral, gusto ko po itong kung maging isang composer po. Gano'n. Melanie, anong gusto mo maging paglaki mo? Dancer po. Dancer ka naman! Magaling ka rin magsayaw. Kunti po. Konti. Kayo namang mga magulang, ano ang inyong ambisyon para sa mga anak ninyo, Mang Jose? Makatapos sila ng kanilang pag-aaral. Gusto niyo ba bumalik sa school? Ako po, kung tatman po, gusto ko talaga makatapos. Gusto mo makatapos? Ikaw naman, Mrs., ano naman ang gusto mo para sa mga anak mo? Yun nga po, na sana po ay makatapos nga sila ng kanilang pag-aaral nang hindi sila hirap maghanap ng trabaho.
Eh, kaya nga lang po, nataon nga po nung aming kasagsagan nung sila nag-aaral, hirap na hirap kami. Kaya po, sila, yung lumaki na lang ng gano'n na, hindi na nakapag-aaral ng maayos. Ito isang lalaki mo, si Jolly. Gusto mo rin bumalik sa school? Carlo, anong masasabi mo doon sa mga taong nanlalait sa iyo dahil sa iyong itsura? Sa akin po, tigilan na lang po nila yung pang lalait nila kasi kung sila po nagkaganito sa amin, siguro marirealize din nila kung gaano kasakit yung nararamdaman namin. Ikaw, Mang Jose, anong damdamin mo nais na iparating dyan sa mga taong makikitid ang utak at gumagawa niya sa mga anak mo? Sana yung mga ano nila sa mga anak ko, baguhin nila. Ituring nilang normal na mga taong mga anak. Normal naman sila talaga. Normal naman talaga sila. Sa akin po, kulay lang naman po ang pinagbago nila. Ano din po sila, yung natural din na kagaya din namin na kumbaga yung kulay lang ang pinagkaiba. Pilipino rin sila. Maraming salamat ha at pinahintulutan mong itampok natin ang pamilya mo sa magpakailanman para magsilbing leksyon. No? Sa ating mga televiewers, thank you very much. Ayan, maraming salamat. Thank you po. Thank you. Bagamat kapos pa rin sa buhay, masaya at magkakasama pa rin naninirahan ang Marquez family sa Cabinti, Laguna. Isang pagpapatunay ang pamilyang ito na ang anumang kakulangan natin sa buhay, kayang punan ng pagmamalasakit, pag-aaruga at tunay na pagmamahalan. Ang tunay na pagkatao hindi nakikita sa kulay ng balat, kung hindi sa nilalaman ng ating puso. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman.